Hi, this is Naim Sayuha. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At tayo po ay naandito na po tayo sa ating pong serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at naandito na po tayo sa chapter 4. At ang title po ng ating lesson ngayong araw na ito ay Which is right in the eyes of God? To listen to you or to listen to Him? At sana po ay sama-sama natin panoorin. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay naandito na po tayo sa chapter 4 ng ating serye na pinag-aaral, Acts of the Apostles. At ganito po ang ating mababasa dito po sa chapter 4 verse 1 at NIV na po ang ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Kung natatandaan nyo sa chapter 3 ay merong pinagaling sila Apostol Pedro at si John na isang mamang lumpo mula pa sa kanyang kapanganakan. At sa kanilang pagpapagaling dito sa lumpong ito ay nakaagaw sila ng atensyon at syempre sinamantala na ni Apostol Pedro at ni Apostol John na sila ay makapangaral at maipangaral nila na si Jesus ang Kristo. At sa kanilang pangaral, sinasabi nga nila na itong author of life, na siya yung may likha ng buhay pero siya ay inyong pinatay at siya ay muling binuhay ng Diyos. At sabi nga nila Apostol Pedro, kami ay mga saksi sa mga bagay na ito. Ito po ay yung tinalakay nating video nung nakaraan. Ito pong You Killed the Author of Life. Sana po ay panoorin ninyo at upang sa ganun ay maintindihan nyo yung mga bagay na ipinangaral ni Pedro. At kung mapapansin ninyo, kung ano yung pinangaral ni Pedro dito sa chapter 3 ng Acts of the Apostles, yun rin po yung ipinangaral ni Pedro doon sa Acts 2. Na may kinalaman kay Jesus na siya ay pinatay at siya ay muling nabuhay. Bakit po ipinangaral na si Jesus ay namatay at muling nabuhay? Sapagkat ang Old Testament ay nagpapahayag na ang darating na Kristo, ang pinakapalatandaan na ang Kristo ay dumating na kapag meron pong tao na dumating na siya ay namatay at muling nabuhay. At yan ay naganap sa ating Panginoong Hesukristo. Muli natin basahin ng verse 1. Ganito po ang ating mababasa. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. Kung nakikita niyo po sa ating monitor ay yung pong aking binasang verse 1 ay nakapula yung Sadducees. Ito yung isa sa mga sumamay doon sa papunta doon kina Apostol Pedro at kay Apostol John. Sino pa itong mga Sadducees na ito? Ang sabi po sa ating research, ang sabi, the Sadducees were the party of high priests, aristocratic families, and merchants, the wealthier elements of the population. They came under the influence of Hellenism, tended to have good relations with Roman rulers of Palestine, and generally represented the conservative view within Judaism. So ito yung mga Pharisees. At yung mga Pharisees, ang kanilang belief ay hindi sila naniniwala sa resurrection. Sabi doon sa Acts 23 verse 8, ganito po ating mababasa sa NIV.
The Sadducees say that there is no resurrection and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees believe all these things. So makikita natin dito sa aking binasa, itong mga Pariseo hindi naniniwala sa resurrection. Nagkataon naman doon sa chapter 3 ang ipinangangaral nila Apostol Pedro, si Jesus ay pinatay at si Jesus ay muling nabuhay. Sa mga tuwid, ang unang oposisyon sa mga bagay nito na itinuturo ng Apostol Pedro ay ang mga Sadusyo. Kaya nga kasama ang mga Sadusyo nung sumugod doon sa lugar kung saan ay nangangaral. Kasalukuyang nangangaral sila Apostol Pedro at sila Apostol Juan. At sa verse 3, ganito ang ating mabasa. They seized Peter, or they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. So, kung tatandaan nyo doon sa Acts 2, meron ng 3,000 souls ang nabaptize. Ngayon naman po ay tumaas na ang bilang ng mga naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Umabot na ng 5,000 believers. So kung sa panahon natin yan ay tatawagin natin nag-viral. Nag-viral na yung aral na ipinangaral nila Apostol Pedro. At dito ay habang sila nangangaral, sila ay sinunggaban. Sino yung mga sumanggap? Yung pong mga sumugod, yung mga saserdote, yung leader ng temple guard, at yung mga Sadusyo. Sila ay sinunggaban. Muli kong babasahin. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. Dahil nga nung sila ay sinunggaban at hinuli ng mga taong ito ay gabi na, so ang una nilang ginawa ay ikinulong muna sila dahil gabi na. Nilagay muna sila sa bilangguan. At sa next day, ganito ating mabasa sa verse 5 to 6 ng Acts chapter 4. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. The next day, the rulers and the elders and the teachers of the law met in Jerusalem. So nagkaroon sila ng meeting. At sa meeting na ito, present dito si Annas, the high priest. Sabi doon, muli kong babasahin. The next day, the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas, the high priest, was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest family. At dito sa meeting na ito ay ipinasok nila, dinala nila dito si Peter at si John. At yung mababasa natin sa verse 7 and 8, ganito po ating mababasa. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people. Sabi nila, nung dinala nila sila Apostol Pedro, kinwestiyon nila yung kanilang ginagawang pangangaral, yung kanilang ginagawang pagpapagaling doon sa lumpo, at tinatanong nila kaninong kapangyarihan at kaninong pangalan ginawa ninyo ang mga bagay nito. At sinagot sila ni Pedro sa verse 8, ang sabi ay, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people. Sa verse 9 and 10, ganito ating mabasa, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom
God raised from the dead, that this man stand before you healed. Tinatanong niyo kung anong kapangyarihan, tinatanong niyo kung kaninong pangalan o autoridad ginawa namin ang bagay na ito. Ito ay ginawa namin sa pamagitan sa pangalan ni Jesus o ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, at siya ay muling binuhay ng Diyos. At ito yung dahilan kung bakit ang taong itong lumpo ay nakatayo at siya ay gumaling. At sabi niya sa verse 11 ay ganito, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. So, yung binanggit ni Pedro dito na the stone you builders rejected, which has become the cornerstone, ito ay kinuha ni Pedro doon sa Psalm 118 verse 22. At itong psalm na ito ay may kinalaman sa salvation. So, tingnan muna natin dyan sa ating illustration. Ang nakalagay dyan, yung Psalm 118 verse 22. Ito yung rejected cornerstone. At ito nga si Jesus. Yun yung pinakikita ni Apostol Pedro. So, yung Psalm 118 na may kinalaman sa salvation, na sana ay tinanggap nila, pero ito ay ni-reject nila. So, ni-reject nila si Jesus. Pero sabi ni Pedro doon sa verse 12 ay ganito, salvation is found in no one else. Okay? Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So hindi matatagpuan kanino man yung kaligtasan sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ni Jesus. At yun nga yung katuparan nung sinasabi ni David doon sa Psalm 118, yung kabuuan ng Psalm 118. At kinote lang ni Apostol Pedro yung verse 22. So verse 13, ganito ating mabasa. Ang sabi po dito ay ganito, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. So, na-realize nila, itong mga taong ito, hindi naman ito nagkaroon ng formal na pag-aaral. Mga ordinaryong tao lamang. Pero sila ay na-astonished, dahil sa mga bagay na kanilang ginagawa at na-recognize nila na sila yung mga kasama ni Jesus nung nabubuhay pa. Okay, verse 14 to 15, ganito ating mabasa. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Synedrion and then conferred together. So kasama nila yung taong pinagaling, At nakikita naman nila talagang tunay na gumaling, At doon sa kanilang meeting, yung paglilitis na ginawa nila kila Pedro at kay Juan, pansamantalang pinaalis muna nila sila Pedro at si Juan, at sila ay nagpulong. Sila ay nagpulong na wala si Pedro at si Juan. At ganito ang kanilang pinagpulungan sa verse 16 to 17. Ganito ating mababasa. Ang sabi nila, what are we going to do with this man? They asked. Anong gagawin natin sa mga taong ito? Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. Talaga namang markado itong ginawa nilang miracle. Biro mo, ang taong ito ay 40 years old na. Ipinanganak na lumpo. Ano kaya ang itsura nito? So makikita natin yung itsura nito dito po sa ating video,
hindi po na-develop yung kanyang paa. So, nagbigay lang tayo ng sample. Hindi po ito yung mama, no? Kundi kumuha lang tayo ng picture na kasing itsura ng mama na kanilang pinagaling. Siyempre, natural na hindi na-develop yung kanyang paa, pero pinagaling. So, ito ay notable sign. Kaya hindi nila ito maipagkakaila. So, muli natin basahin sa verse 16 to 17. Ang sabi nila sa kanilang meeting, "What are we going to do with these men?" They asked. "Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name." So, ang kanila na pagpasyahan, dahil nga hindi naman nila talaga maididinay yung nangyari, sabihan na lang itong mga ito, no, para hindi na kumalat yung kanilang pangangaral, na hindi na kumalat sa mga pandinig ng iba pang mga tao, bigyan na lang sila ng babala, no, na sana ay wag na silang mangaral at magsalita tungkol sa pangalan ni Jesus. Okay, so verse 18 and 19, ganito ating mababasa. "Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus." So, matapos silang mag-conference, na sila lang, nung sila pinalabas nila si Pedro at si Juan, at mabuo na yung kanilang yung resulta ng kanilang meeting, na sasabihan na lang sila Apostol Pedro na wag na silang mangaral. Muli silang pinatawag sa loob ng meeting, sa conference, at ito yung kanilang sinabi kay Pedro at kay Juan. "Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus." Huwag na niyong ipangaral yan. Huwag niyo nang ipangaral. Huwag na kayo magsalita tungkol sa pangalan ni Jesus o sa kapangyarihan ni Jesus. Pero siyempre, hindi yan susundin, nila Apostol Pedro at na Apostol Juan. Kaya nga, ang sagot ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan sa verse 19 ay ganito. Babasahin ko yung 18 at sisundan ko yung 19. "Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, 'Which is right in God's eye, to listen to you or to listen to Him?'" Ano ba ang mabuti sa paningin ng Diyos? Makinig sa inyo o makinig sa Kanya? Kayo na ang humatol, sabi ni Apostol Pedro. Sabi niya, "Which is right in God's eyes, to listen to you or to listen to Him? You be the judges." So, ipinakikita ni Apostol Pedro rito na mas susundin namin ang Diyos. At ito ay magandang aral para sa atin. Kung naandun po tayo sa sitwasyon na papipiliin, susundin ba natin ang tao o susundin natin ang Diyos? So, maganda pong aral ito na dapat nating matutunan kay Apostol, yung behavior ni Apostol Pedro. Nalalagay siya sa alanganin na dapat siyang pumili kung ang kanyang susundin, kung ang susundin niya ay ang salita ng tao o ang salita ng Diyos. Utos ng tao o utos ng Diyos. Kung tatandaan nyo sa history ng mankind, kung babalik tayo doon kay Eva at kay Adan, ganun rin nangyari. Diba? Yun rin yung isinumbat ng Diyos kay Adam. Mas higit na dininig niya yung kanyang asawa, mas higit niyang dininig ang tao kaysa dininig niya ang Diyos. At naging aral ito kay Pedro. Sabi niya, sino ba talaga ang susundin namin? Kayo o ang Diyos? At ang pinili ni Apostol Pedro, natural, ay ang
makinig sa salita ng Diyos kaysa sa mga utos ng tao. Sa verse 20 to 21, ganito ang ating mabasa. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. So yun nga, sinasabi ni Pedro, kung kami ang tatanungin nyo, hindi naman namin mapipigilan na salitain yung aming nakita at ang aming narinig. Sa 3 years na kasama nila ang ating Panginoong Hesus na siya ay nangangaral at naobserbahan nila yung pamumuhay ng ating Panginoong Kristo hanggang siya ay mamatay at siya ay muling mabuhay, natural, itong kanilang mga nasaksihan, ito rin yung kanilang pangangaral sapagkat alam nila ito yung salita ng Diyos. So muli ko babasahin ng verse 20 patungo sa 21. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. After further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. So matapos silang bigyan ng babala, pinalaya na nila sila Apostol Pedro at si Apostol Juan. Sapagat wala silang silip nabutas para sila ay parusahan. Sapagat nakita nila yung resulta nung ginawa nila Apostol Pedro at nila Apostol Juan, na pagpapagaling doon sa 40 years old man na lumpo mula sa kanyang pagkasilang. It is a notable sign. Kaya hindi nila ito matatanggihan. Dahil nga doon ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos sapagkat doon sa mga bagay na naganap. Sa verse 22-23, ganito ating mabasa. For the man who was miraculously healed was 40 years old. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. So, yung pinagaling 40 years old yun nga yung pinaka notable doon umabot na ng 40 years na undeveloped yung paa, na-discuss ko na ito nung nakaraang video. Hindi talaga ma-develop kung hindi nagagamit. So naiwan yung paa sa development ng kanyang katawan at ito ay imposibleng mapalakad. Pero dahil nga ang mga apostol ay filled with the Holy Spirit, meron silang kapangyarihang magpagaling na ay napalakad nila itong lumpong ito. At doon nga ay binigyan sila ng babala. Kaya ang ginawa naman nila Apostol Pedro at nila Apostol Juan doon sa kanilang grupo, inireport nila yung sinabi sa kanila sa Sinedrin. Sinabi na sa mga alagad, naku, paano ngayon gagawin natin? Pinagbabalaan tayo, wag na raw tayong mga aral tungkol sa bagay na tungkol kay Jesus. Anong gagawin natin? So ang ginawa nila ay sila ay nanalangin sa Diyos. Dahil doon sa mga babala na sinabi sa kanila sa Sinedrin. So kinakailangan nila ang tulong ng Diyos, kaya nga sila ay nanalangin. At ganoon rin sana ang maging attitude natin kung meron po tayong mga bagay na masuliranin sa buhay na alam natin hindi natin kaya, idulog natin sa Diyos. Para sa ganon ay matulungan tayo ng Diyos doon sa mga problemang ating inaharap. At ganoon rin ang ginawa ng mga alagad. At ito na nga po yung kanilang panalangin. At dito sa panalangin ito, marami po tayong matututunan. So verse 24 to 26, ganito po ating magbasa. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sila ay nanalangin sa Diyos. At ito yung laman ng kanilang panalangin. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. So nire-recognize nila yung kapangyarihan ng Diyos na siya ang creator. Sa verse 25, sabi, you spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Ano yung sinabi
ng Espiritu Santo, no, sa pamamagitan ni David. Ito po yon. Sabi, why do the nation rage and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed one. So, ito yung kanilang laman ng panalangin na kinote nila sa Old Testament na sinabi sa awit ni David. At ang tinutukoy po diyang awit ay yung awit 2, no? Yung Psalm 2, at yung ating babasahin ngayon mula sa New American Standard Version ay sa 1 to 6. Ganitong ating mababasa. So kung ano yung sinabi, yung laman ng panalangin nila na kinote nila sa awit ni David, ito po yun. At ang sabi ay ganito, verse 1 to 6. Why the nation restless and the people plotting in vain? The kings of the earth take their stand, and the rulers conspire together against the Lord and against His anointed one, saying, let's tear their shackles apart and throw the ropes away from us. He who sits in the heavens laughs. The Lord scoffed at them. Then He will speak to them in His anger and terrify them in His fury, saying, but as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. So itong quotation na ito mula kay David, pinakikita ng mga alagad, no, naniniwala sila, itong Psalm 2 ay naganap sa gitna nila. Na bagamat nagtulong-tulong yung mga leader ng buong mundo para mapigilan ang plano ng Diyos, pero ang Diyos ay mula doon sa langit ay natawa at sila ay kinutya na sinasabing na kahit ano pang gawin ninyo ay hindi mapipigilan na ilulukluk ko ang aking hari. So, tingnan natin po sa illustration, yung Psalm 2 na may kinalaman doon sa pagluluklok ng hari ay naganap kay Jesus. Sa mga tuwid, yung kanilang ipinapanalangin, yung laman ng kanilang panalangin, ay kanilang paniniwala na ang bagay na ito na sinabi ni David ay totoong nangyari sa ating Panginoong Jesus. Muli kong babasahin yung 4:24-26, ganito ating mababasa. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nation rage and the peoples plot in vain? The kings of earth rise up and the rulers band together against the Lord and against the anointed one. Okay? At sino yung tinutukoy? Si Jesus. Anong gagawin ng Diyos kay Jesus? Ayon sa awit ni David, kahit ano pa ang mangyari, kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng mga leaders sa buong sanlibutan, ay hindi mapipigilan ang plano ng Diyos na ang kanyang anak ay kanyang iluluklok upon Zion, upon His holy mountain. Sa mga tuwid, sa panahon na yon, ay naniniwala ang mga alagad na tunay nga na ang ating Panginoong Jesus ay naghahari na at siya ay naghahari na sa kanyang kaharian. Sa kanyang kaharian. At ito nga po yung kanilang kasunod na sa mga prayer. Sa verse 27-28, ganito ating mabasa. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus. Yun nga, natupad nga yung Psalm 2. Sapagkat nagtulong-tulong nga si Herod, si Pontius Pilate, yung mga Gentiles at yung mga iba pang mga Hudyo, nag-conspire sila
No, nagkasundo sila na na magkaisa sila na maging laban kay Jesus. At yun nga, ipinapako nila sa krus. Muli natin basahin, indeed Herod and Pontius Pilate met together with Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. So Jesus is the Messiah. Jesus is the anointed one. Pero hindi ito tinanggap ng mga tao, kundi siya ay nireject. So they did what your power and will had decided beforehand should happen. Sa mga tuwid, kung ano man yung ginawa nila kay Jesus, ito nga yung plano ng Diyos eh. So akala nila nagtagumpay sila sa ginawa nila kay Jesus na sila ay pinatay. Pero ang sinasabi nga dito ay yung kanilang pagpatay kay Jesus sumusunod, umaayon doon sa sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang sa kanyang panukala na kanyang ipinasya na, at ito nga ay naganap. So sa verse 29 to 30, ganito ating mababasa. Now, Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch out your hands to heal and perform signs and wonders to the name of your holy servant Jesus. Verse 31, ito yung pagkatapos na sila ay mga pagpanalangin na. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So ano yung hiling nila sa kanilang panalangin? Sana ay matapang nilang maipahayag ang salita ng Diyos. At dahil doon sa kanilang hiling na magkaroon sila ng tapang maipahayag ang salita ng Diyos, they were filled with the Holy Spirit. Sana naintindihan natin yung ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit. Kung meron pong gawa na dapat nilang magawa, na sila ay pinipilled with the Holy Spirit, para sa ganon, ito ay kanilang magawa. Sa Acts 2, they were filled with the Holy Spirit so that maintindihan ng mga taong naroon na iba't iba ang wika, yung mensaheng kanilang ipararating. Kaya sila ay filled with the Holy Spirit at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika. Para sa ganoon, ang lahat ng naandun ay maintindihan yung kanilang mensaheng kanilang ipararating. At na-filled sila with the Holy Spirit at nakuha nilang miraculously mapagaling yung taong lumpo. At ngayon naman, they were filled with the Holy Spirit dahil sila'y naduduwag. Binibigyan sila ng babala. Tinetreaten sila ng mga religious leader ng panahon nila. So, humihingi sila ng tulong sa Diyos na sila ay magkaroon ng tapang mapahayag ang salita ng Diyos, and God filled them with the Holy Spirit. So, yun po ang ibig sabihin ng filling with the Holy Spirit. Meron po silang dapat gawin na dapat nilang magawa na hindi nila magagawa kung wala silang filled with the Holy Spirit. So, muli natin basahin. After they pray, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. So ito yung pagpapasimula ng Iglesia ng Panginoon, na kung saan ay marami ng mga nahihikayat at natural. Sa dami na ng nahihikayat ay marami ng dapat pakainin, sapagkat sila ay mga dayo lamang doon sa Jerusalem. So yung iba na may mga possession ay ibinebenta nila kanilang mga lupa para sa ganoon matustusan yung pangangailangan ng bawat isa. So verse 33 to 34, ganito ating mabasa. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Ito yung pinipigil sa kanilang gawin Huwag niyo ipangaral yung pagkabuhay na muli ni Jesus. Pero humingi sila ng tulong sa Diyos at ngayon ay matapang na
na ginagawa nila ang mga bagay nito. Dapat binigyan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it to the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So, yung pagpapasimula ng iglesia ng Panginoon, no, para masustain yung pangangailangan nila ay ibinibenta nila yung kanilang lupa para sa ganon ay masustentuhan ang kanilang mga pangangailangan. Pero dito sa chapter 4, ang lesson na dapat natin maintindihan dito na binigyan ng emphasis ni Luke dito sa chapter 4, tunay ngang naghahari na si Jesus, tunay ngang siya ay nakaluklok na sa kanyang luklukan at umiiral na ang kanyang kaharian. Sana po ay may natutunan tayo sa araw na ito. At sana po kung kayo ay kumbinsido na si Jesus ang Kristo, ibig sabihin ang hari, na ang anak ng Diyos na buhay, kung meron na po kayong pananampalataya sa Kanya, hinihimok po kayo ng Diyos na kayo po ay magbalik loob, pagsisihan po ninyo ang inyong mga nagawang kasalanan at magpabautismo, at ayon sa pangako ng ating Panginoong Hesus, kayo po ay maliligtas. Sabi niya po sa Mark chapter 15 to 16, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tinapal. Na ano yung mabuting balita? Dumating na ang Kristo. Dumating na ang magpapala ng lahat ng mga bansa. At ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at mabautismohan, siya po ay maliligtas. Muli, maraming salamat sa inyong pagpapahiram ng inyong mga tenga na mapakinig at mapanood ang video ito, at sana po ay meron po kayong natutunan. Hanggang sa muli sa mga susunod na video na akin po i-upload. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang mga video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po. At kung gusto niyo po makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ito ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo sa comment section. At sana po ay huwag niyo kalilimutan panoorin itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog na nasa akin pong likuran. Muli, ako si Nehemia Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo.